maraming salamat sa ating mga kabataan. Ngayon naman po, sa pagkakataong ito, ay akin din po tatawagin ang isa pang laging nakikibahagi, regular na nakikibahagi sa ating investment program. Ito po ay isa rin po ang ating Sabbath School Superintendent, Sister Cheryl. Ano na nga ba? Alday. Ayan. Dahil siya ay mukha pa rin dalaga, kaya hindi ko na naalala ang kanyang bagong family name. Ayun. Sa akin naman po ang investment, tulad po ng pag-iisang Sabbath School Superintendent na naatasan din dati na magsulong ng investment. Doon ko unang naramdaman, hindi lang po yung pressure, pero hindi naman dapat natin tawagin talagang pressure. Yung talagang, doon ko nalaman na kailangan pala na meron tayo kahit ilalaan para sa Panginoon sa pamamagitan ng investment. Nung college pa ako, hindi pa ako nakakapagbigay niya kasi parang hindi ko siya masyado iniintindi. Pero nung simula nung inatasan ako na mamuno din ng investment na yan, doon ko naramdaman at nalaman na kailangan ko rin palang makibahagi para sa ating Panginoon. Nung nagsimula po ako magbigay dyan, doon ko po naramdaman na hindi po talaga tayo pinababayaan ng Panginoon. Hindi lang po sa pagbibigay ng tithes. Kung honest ka sa pagbibigay mo ng tithes, mga offerings, and mga ng investment, mararamdaman mo na ang Panginoon ay gagawa ng paraan para hindi ka maubusan. May mga pagkakataon na may kailangan kang bayaran, meron kang kailangan bilhin, tapos sasabihin mo, ay, huwag ko kaya mo nang ilagay ko sa investment kasi kailangan ko. Pero hindi ko yung ginagawa. Nilalagay ko pa rin yun sa investment. Pero nararamdaman ko na ang Panginoon ay gumagawa para sa akin na may ibibigay siya at may darating na paraan para matutunan ko yung pangangailangan na yun. Kaya para sa ating lahat, kailangan lang po natin maging tapat sa ating Panginoon dahil ang Panginoon ay tapat po sa atin, simula pa sa simula. Kaya tayo lamang po ang gagawin lang po natin ay magtapat tayo sa Kanya dahil alam ko po na hindi po niya tayo mababayaan hanggang sa dulo po. Maraming salamat. Ayun. So, kailangan lang po tayo maging tapat at regular po natin gagawin. Paano po ba ito, ano po ba yung mga ibang ideas na binigay sa atin bilang guide para makapagsimula ng personal na ganitong proyekto? So, isa pong magandang idea na ibinigay sa atin, meron nga po palang limang paraan na sinasabi na pwede natin maging guide. Ito po yung sales, pagbebenta, alam po natin kung paano naman magkaroon ng additional na income, sa pagbebenta-benta ng mga bagay or another po ay service. Kung meron po tayong special skills na maaari po nating gamitin yung special skill na ito, kunyari po tayo ay magaling mag-karpentero, maaari po tayo ay may kapitbahay na kailangan ng mag-alaga ng anak nila habang sila ay may pupuntahan. So, maaari po nating i-offer yung ating oras at ang ating service para bantayan yung kanilang anak or maglinis ng kanilang bahay ng ilang oras kung busy po sila. At ang sabihin po natin na ating po itong ginagawa dahil tayo po ay mayroong special project na tinatawag na investment at ito po ay ating ibabahagi sa ating church. Ang isa po ay savings. Ano po yung savings? Ito po ay mga paraan na pag-iimpok. Kagaya po na meron po tayong percent ng ating salary na ibinibigay sa investment. Isa pong church sa Amerika, ang ginawa po nila, bawat isa po ay nagsisave ng mga barya. Yung mga
mga sukli po, no? Sino po dito yung nag-iipon ng mga barya, mga sukli, at nilalagay sa alkansya? Ayan. So, pwede pong yun ay isang bahagi, portion ng inyong iniipon. Pwede pong kalahati ng mga barya ninyo, o pwede rin pong lahat ng mga barya ninyo na maipon nyo sa araw-araw, ay ilagay nyo sa isang parang alkansya, at yun po ang magsisilbing investment ninyo. No? And then, isa rin pong idea ay self-denial. Ano po itong self-denial? Ito po ay, ano ba ang Tagalog ng self-denial, Brother Sam? Pagtanggi sa sarili. Ano po yung example nun? Ang example po nun, yung sa sarili ko po, meron akong example. Kasi, ang isa pong weakness ko dati ay kumain po ng matatamis. Ano po mga matatamis to? Mga cake, mga donut. Ayan. Minsan, meron po akong craving. Gusto ko talaga kumain ng cake, yung red ribbon, ang sarap-sarap. Araw-araw, minsan gusto ko pong kumain nun. Pero, napag-isip-isipan ko po, hindi na nga ito healthy sa ating katawan, nauubos pa ang aking baon. Okay? Parang ang bilis maubos ng aking pera. Dahil naiisip ko, gusto kong pagbigyan yung aking panlasa sa matamis. Subalit, ito po ay aking itinalaga na every time na may craving ako, gusto ko ng red ribbon donut, 50 pesos pa naman ang isang slice. Ay, okay, ililista ko po yun, at yun po ang pera po na masisave ko sa pagtanggi ko sa aking sarili, yun po ay bahagi ng investment na akin pong ibibigay. Okay? Isa rin po, ang panglima ay praise. So, ano po yung praise? Kung meron po kayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon, meron po rin kayong parang bahagi na ibibigay sa Kanya. So, for example po, every time na yung mga nag-aaral, mga estudyante, every time po na magkaroon kayo ng magandang grade, kagaya po na ano po ba mga grades ngayon? Kunyari, pag high school, mga 90 pataas, o kaya pag college, ano po ba yung mga grades? 1 o kaya A, yung mga magagandang grades, di ba? Every time na meron kayong magandang grade, o kaya mga nagmamasteral, no? Sister Mitch, A ba? O 1. Sa UP 1 no? Pag nakakuha ka ng 1.25, 1.5, yan, magandang grade yan. So, pwede mong sabihin na every time na meron kang magandang grade ay ibibigay mo sa Panginoon. Okay, isa po dito ay weight loss. Sino po ang gustong ma-motivate na tawag dito, ma-achieve nyo na yung timbang na gusto nyo, ay magkakabahagi pa kayo sa gawain. Diba? Kunyari po ako very example. Kunyari po ngayon ay 130 pounds ako. So, balit ang ideal weight ko, ang gusto ko ay 115 pounds lang. So, ilan yun? 15 pounds ang kailangan kong ma-achieve. So, pwede ko pong sabihin na every 1 pound na mababawas sa aking timbang ay worth, worth 100 pesos na investment. So, sa 15 pounds na mawala sa akin ay may 1,500 na ako na worth ng investment. O, di ba? Nabawasan ko pa ang timbang ko, ay nakapagbahagi pa ako. So, yun po ang mga ideas na ibinibigay sa atin. Ito po ay galing sa official Sabbath School website natin from the General Conference. Okay? So, mga kapatid, nawa po ito ay magsilbing isang inspirasyon sa bawat isa sa atin na tayong lahat
At gayon din po ay ang ating group o zone ay pwede rin po mag-isip ng kanilang proyekto para dito. So meron po kaming special envelope na bibigay po ni Sister Miriam, nasa na si Sister Miriam, sa bawat zone secretary at nakalagay na daw po sa bawat zone. So yung inaanyayahan po namin o hinihilingan po namin yung mga secretary na ipasa ito sa lahat ng merong investment offering. Kada Sabado po, pwede po tayong magbigay ng ating investment offering. Hindi lang po ngayon, ano? Ito lamang po ay pag-i-encourage sa inyo na magbigay. So, isusulat niyo po doon ang inyong pangalan at ang date at kung magkano ang inyong investment offering. Huwag po kayong mahiya. Kahit ano pong amount ay maaari yan. Yan po ay papasalamatan. Every Sabat po, ang ating Sabbath School Secretaries sa bawat zone ay hinihilingan na likumin at ilagay po sa tithes and envelope. Isabay rin po sa tithes and envelope offering na paglilikom. Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa pangwakas, atin pong basahin ang mga gawa 20 verse 35, lalong